Alam niyo yung kapag nagkukwentuhan tayo, pag nagtatakutan tayo, ayan. Kunwari, alam niyo ba yung itong school natin, alam niyo dati, ano to, may mga nagpaparamdam daw dito kasi dati daw tong sementeryo. Or dito sa bahay namin, alam niyo ba, ang daming multo. Kasi sabi ng lola ko, nung panahon daw ng hapon, dito raw nilalagay yung mga bangkay. Yung mga ganong kwentuhan ba? Pamilyar ba kayo sa mga ganyang takutan? Well, ang summary or common denominator ng mga kwentong ito laging may paranormal na nagpaparamdam dahil technically speaking, maraming bangkay sa kung saang establishmento yung kinukwento nila para gawing basehan ng pananakot. Pues, ibahin ninyo itong kwento natin ngayong gabi dahil sa ilalim ng lugar na pag-uusapan natin literal na punong-puno ito ng napakaraming mga patay sa ilalim. Nakakatakot siya sa totoo lang. Magwa-warning lamang po ako sa inyo na pang-horror kung pakikinggan natin itong ikukwento ko sa inyo. But in reality, isa tong napakalaking real life na skandal na kasalukuyan ay iniimbestigahan. Kung matatakutin kayo baka hindi kayo makatulog sa pagdidiscuss natin ngayong gabi. Alam niyo kung bakit? Kasi kung pakikinggan niyo tong kwento, mapapaisip kayo Ito bang bahay kung nasan kayo ngayon? May mga bangkay na nakalibing sa ilalim. Make sure nyo na wala ihanda ang pagkain at mainit na kape para hindi na kayo masyadong ginawin kung sakali man na merong mga bangkay sa ilalim ng inyong tahanan. Malay nyo kasama nyo siya ngayon, kasabay nyo at nanonood din dito sa ating video. Tumingin-tingin ka sa paligid mo. Ang kwento natin ngayong gabi ay 796 dead babies found. The mother and baby home, true crime story. It was a horrid place for children. They were always terribly small for their age. They were all pot bellied, blown out strapped for food. They never got proper food. All one time you'd hear in that place now was the voices of children. Poor children, in the home were not happy. You'd hear the wailing and crying of them, You'd hear choruses of that so often. They'd want that little bit of affection, or they'd want... Nandito nga pala tayo sa Baguio ngayon. Naghahabol ako ng, hindi kasi ako nakapag-film, kaya i-enjoy nyo yung ating scenery. Pero ituloy na natin ang kwento. Ang tinatagong lihim sa ilalim ng septic tank. Pagmasdan ninyong maigi ang tila tahimik at payapang lugar na ito. May mga laruan ng mga bata, may mga bagay sa paligid. Sa isang normal na araw, parang napupuno pa to ng mga naglalarong mga bata at nagkukwentuhang mga magulang. Pero meron tayong papansinin at sisilipin. Tignan ninyong maigi itong patch ng damuhan sa tabi. Ano kaya ang meron sa ilalim nito? Lilipad tayo ngayon sa bayan ng Chum. Sa totoo lang, ang ganda niya nung nakita ko, sinerch ko rin yung lugar nila dyan at parang ang sarap bakasyonan. Itong damuhan na pinakita ko sa inyo ay matatagpuan 220 kilometers sa kanluran ng Dublin. Sabi nila, peaceful naman daw dito. Kitang-kita naman sa itsura nito. May mga churches din. Parang ang sarap ng bisitahin, diba? Kung marami kang pera, lipad ka dyan. Parang ang saya-saya. However, ang pinakita ko sa inyo ay may tinatagong lihim. Isang lihim na matagal nang tinatago sa kalagitnaan ng Ireland, ng mga simbahan nito at ng mga lokal nito. Isang chapter kung saan gagamitin ko ang salitang disturbing. I think that's the perfect way to describe it. Bago natin kalkalin ang sikretong ito, kailangan ko munang ikwento sa inyo na merong dalawang importanteng detalye tungkol dito ang dapat nyong malaman. Number 1, ang lupain na pinakita ko sa inyo ay kadikit ng isang home. Nandun siya sa isang home na pinalakad ng mga madre sa Ireland mula 1925 hanggang 1961. Medyo matagal na to pero ngayon lang nakakalkal
Yung mga madre no na nangangalaga dito ay tinatawag na Bon Secours Sisters. Sana tama pagkakabanggit ko no. Isa silang International Roman Catholic Women's Religious Congregation for Nursing. Ayun, nag-aalaga sila ng mga tao diyan. Ang misyon nitong kanilang mother and baby home ay mag-alaga ng mga may sakit at mga namamatay na. In fact, yung ibig sabihin nga ng Bon Secours ay good health na tumutulong in French. At ang motto nila ay good help to those in need. So mukhang maayos naman at maganda ang kanilang intensyon. Bakit kaya masasangkot sila sa isang iskandalo? At may katotohanan kaya itong mga i-discuss natin patungkol sa mga alegasyon dyan sa Bon Secours Sisters. Balikan natin ngayon yung lupain na pinatakbo nila sa Tuam. Ito specifically yung home nila, no? Maraming buntis dito na inaalagaan nila, yung mga buntis na hindi kasal. Pumupunta sila dyan para mapaanak or maalagaan. Marami ang nagsasabi na naging workhouse din ito at nung mga panahon ng giyera ay naging military barracks pa. Anyway, kinalaunan, pinasara ito at inabandona. Mula nung 1972, halos wala na rin pumapansin dito dahil nung taong to ay tumumba ang gusali na ito. Tumba na siya. So, ang tanong ngayon, ano ang nangyari sa home mula 1925 hanggang 1961? Grabe, ang ano dito, sobrang dark. Pag kwento ko sa inyo mamaya, lilipas ang ilang taon. Sabi nila, no, at one point daw, merong dalawang batang lalaki. Isang 10 years old at 12 years old. Yung naglalaro daw dun sa area ng mother and baby home. May nakita daw silang butas. Papuntang isang chamber, itong dalawang bata, at may nakita daw sila. Mga buto ng mga bangkay ng mga bata na parang aabot daw sa 20. Estimation lang. So meron daw slab. Ang nangyari, parang itong slab na to yung nag-cover daw. Ito na yung isang importanteng detalye ha. May na-cover daw ito na parang isang septic tank nung home. Kwento ng mga bata yung nakita nila at madalian naman itong kumalat doon sa mga lokal. Pinag-uusapan nila, hala, bakit kaya ang daming skeleton doon ng mga bata? Hanggang sa nagkaroon sila ng kani-kanilang mga urban legends, kani-kanilang mga conspiracy theories. Ito yung mga hinala nila. Sa tingin nila, yung mga biktima raw dito ay remains nung The Great Famine, no? Yung gutom. Na sinasabi nila, marami daw itong mga baptized babies, no? O mga stillborn babies mula doon sa home. Kung may katotohanan man, matagal-tagal pa bago nila ito malalaman. Aabot sa 2025. Kinalaunan, sinil daw ito ulit at pinag-pray over pa ng isang pare. 35 years daw itong aalagaan ng isang mag-asawang lokal, parang caretakers, ganon, na nagtayo na rin ng sarili nilang groto dito. Akala nila, hindi na ito pag-uusapan at hindi na uungkatin pa. Pero isang araw, magbo-blow up ulit itong kwentong ito at i-discuss ngayon. Ito na ha, yung tinatawag na The Mother and Baby Home Scandal. Skandalo na siya. The Haunting Discoveries. Merong importanteng tao po tayo na i-discuss dito at ayan ay si Catherine Corless. Isa siyang Irish historian. At meron siyang isang napakalaking pasabog. Pasabog talaga. Pinaka nakilala siya dahil sa trabaho niya na pag-compile ng mga impormasyon na may kinalaman sa pagkamatay ng mga bata daw sa Bon Secours Mother and Baby Home. Taga doon lang din kasi si Catherine sa Tuam. At may mga personal din siyang memories doon sa institusyon na ito. Nandun na siya, parang kapitbahay na lang. Ang dami niyang mga hinulughog na mga libraries, mga churches, mga council offices, at napag-alaman niya na 796 dun sa mga papeles na pinagkukuha niya, no? 796 daw ang mga bata na namatay dun sa home. Nahanap niya yung mga death certificates daw nito, pero ang problema, walang burial records. So ang iniisip nila, nasan tong mga batang to? Alam nila na namatay, nasan yung bangkay? Di ba may mga nakikita silang skeleton? Kinalaunan, nalaman niya na yung mga katawan daw ng mga bata ay nilagay na nga doon sa septic tank na hindi ginagamit, which is the same septic tank na nadiscover ng mga batang naglalaro. Sabi ni Catherine, na madalas daw, nung pinag-aaralan niya to, nakita ko rin yung story niya, may documentary pa about her. Sabi niya, na ang dami daw ng mga lokal na nagsasabi sa kanya na, uy, itigil mo na yan.
Huwag mo nang kalkalin yung kwento na yan. May mga tao rin daw na nagsasabi sa kanya na i-drop na yung kanyang research at hayaan na lang yung mga bangkay doon sa home. Dahil din sa kanyang research, no, kinontak siya ng Bon Secure's headquarters. Ang sabi, no, yung mga matatandang madre daw, nanggigigil daw at galit na galit sa kanya kasi wala daw katotohanan yung kanyang mga pinaparatang laban sa kanila. Mamaya, kakalkalin natin, ano ba yung mga ginawa daw diyan sa mga bata? Bakit sila patay? Hinto muna natin ha. So kung lahat po kumukontra sa kanya, talagang lahat, parang open secret siya, parang ayaw din makalkal ng mga lokal, ayaw din malaman ng mga churches, ng mga madre. Aware kaya sila sa nangyayari? Pati yung mga madre ng Bon Secures, no? Alam kaya nila na may mga namamatay doon? Sa ngayon po ha, sabi ko nga, hindi pa ito napapatunayan, pero sa puntong to, ikokonsidera na bilang isang mass grave ang mother and baby home ng Bon Secure Sisters. Mula nang ilabas ni Catherine na ang lahat ng kanyang findings, pinick up agad to ng media. Talagang lahat kino-cover kasi merong something dun eh. Merong lead at hindi siya basta-bastang fake news lang. Alam nila no at napatunayan ni Catherine na pag kinalkal yung ilalim ng home, may makikita sila. Naglabasan na yung kwento doon sa home kaya nagbigay ito ng widespread horror sa kabuuang Ireland. Pero yung isang pinaka-importanting usapan ay yung kawalan daw ng respect doon sa mga burials ng mga bata. Dahil din sa tema ng kaganapan, maraming mga survivors at advocacy groups ang nagdedemand ng mga kasagutan at accountability. Dahil rin dito, ang Irish government ay nag-anunsyo na magkakaroon ng opisyal na investigasyon sa lahat ng mother and baby homes at hindi lamang doon sa Tuam. Ang akusasyon sa mga madre. Eto na. Ano yung ginawa nila dun sa mga bata? Bakit naging national issue to? National scandal sa Ireland, pati sa buong mundo. Bakit nga ba merong mga katawan sa ilalim ng institusyon? Ito na yung mga akusasyon. Akusasyon pa lang ha, although meron ng mga proof. Number 1, inabuso ang mga ina. Hindi lang yung mga bata ha. Ang dapat daw talaga ay inaalagaan o parang shelter ito dun sa mga buntis na unmarried. Pero ayon sa mga report, marami raw sa kanila sineshame. Pinapalayo sila at ina-isolate daw sa kanilang mga pamilya or kanilang mga communities na para bang nakakadiri itong mga nanay na ito. Yung mga nanay daw, eto pa ha, pinapwersa silang magtrabaho ng hindi bayad bilang kabayaran doon sa pag-aalaga sa kanila. So parang forced labor na rin. At marami daw sa mga anak nitong mga ina ay tinatraffic for adoption. Grabe, so parang pinagkakakitaan pa. Particularly daw, although hindi na natin kakalkalin, pero pinapadala yung mga bata sa US. Doon yung pinakamadami. Number 2, abuses on children. Ito yung pangalawang akusasyon. Marami daw sa kanila ang hindi inaalagaan. Pagkapanganak daw, halos lahat daw ng mga bata malnourished, walang nag-aalaga, which was the point of the home. Wala rin silang medical treatment. Dahilan para halos lahat sila mga matay na lang o parang itinatapon na parang basura. Ito rin kasi ang problema, maraming mga church kasi or yung mga taong religious, ang may ganun kasi talaga, di ba? Aminin na natin to, nilalagay sa bata yung blame nung mga nangyari sa magulang na para bang sila yung product ng kasalanan, the product of sin, if that makes any sense. Kaya marami sa mga madre, itinatrato sila na para bang morally inferior itong mga bata or ang ginamit na word dito sa mga nababasa kong article disposable. Grabe, di ba kawawa naman? Number 3 na akusasyon, palpak na record keeping, which is na-discuss na rin natin kanina, no? Pero maaari ay ginagawa nila to para itago yung mga kalokohan na ginagawa nila. Pero itong home, hindi naaayos yung mga birth, death, mga certificates, burial records. Kaya nga maraming nagsasabi na mass grave na raw, no? Ang ginawa doon sa septic tank. Actually, may mga terms din po ako nagbabasa na dumping grounds. Tapunan ng bangkay yung septic tank. Alungkot, investigasyon. March 3, 2017, isang parte pa lang to doon, napakahaba na ng usapan nito. Pero magja-jump tayo doon sa March 3, 2017. Nag-anunsyo ang Mother and Baby Homes Commission of Investigation. Binuo nila yan, yung commission na yan para imbestigahan itong buong skandalong ito.
Sabi nila, may nakuha na daw silang mga remains ng mga tao sa mga excavations na ginawa mula 2016 hanggang February 2017. Ayon sa mga tests na isinagawa nila, itong mga remains na to, makikita na nila kung ano nga ba yung mga bata dyan. Sabi nila, from 35 fetal weeks, grabe, mga fetus pa, hanggang 2 to 3 years old na mga babies daw, yung nakumpirma nila na mga katawan doon sa ilalim ng home. Pero hindi pa dyan natatapos lahat ha. Sabi ko nga sa inyo, ngayong 2025, meron pang excavations. More on that later. Anyway, napatunayan din nila na during, nung pag-aalaga ng mga Bonsecure sisters, etong mga katawan, na dinamp sila doon na panahon ng nangangalagaan ng Bonsecure sisters ang mother and baby home. At hindi before at hindi after. Okay, nahanap nila yung mga remains, eto na, sa isang underground structure na nahahati raw sa 20 chambers. Grabe, di ba? Akala mo septic tank lang, ang dami pa palang lihim. Ito na nga yung sewage tank na sinabi ko sa inyo kanina. Pero ang hindi nila makumpirma, kung sewage tank ba talaga siya, o yun ba talaga yung purpose niya, o talagang lalagyan siya ng bangkay. Nagagets nyo ba? Ginawa ba siya para sa purpose ng, alam mo yun, yung septic tank? O ginawa siya para tapunan ng bata? Nakakalungkot isipin, di ba? Parang parang cover up lang yung pagiging septic tank niya. So anyway, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. Noong 2018, umabot pa kay Pope Francis itong kwento. Nang bumisita ito sa Aras an Uwak Thrain, ito yung official residence o parang Malacanang natin, doon sa Ireland. Nung nandito si Pope Francis, merong isang Catherine Zapponi ang nag-raise sa kanya ng concern. Si Pope Francis mismo yung nagkwento nito at dahil dito, nagkaroon ng pagmarcha mula Tuam Town Hall papuntang site ng Bonsecures na sinabayan ng vigil ng 1,000 katao, mga ganong numbers. Binasa raw yung pangalan ng mga namatay para maalala sila at inilabas ang isang sculpture na ginawa para sa pag-alala sa memorya ng mga namatay. Apology by Bonsecure Sisters. In-acknowledge nila. Kasunod ng pag-release ng final report ng Mother and Baby Homes Commission of Investigation, nag-release ng isang statement ang Bonsecure Sisters. Ito yung sinabi nila. Number 1, na ina-acknowledge nila na maraming mga kababaihan at mga bata yung rejected, excluded, at nagawa nila ng kasalanan talaga. Marami sa kanila yung pinahirapan, kung saan dinisrespect yung kanilang human dignity, both in life and in death. In-acknowledge nila. Number 2, tinanggap nila na ang mga sisters nila sa Bonsecures ay naging parte ng madilim na istoryang ito, na hindi raw nila naisabuhay yung kanilang pagiging Kristiyano noong mga panahong ito. At dahil sa lahat ng mga paratang na kinalauna ay naging katotohanan na, 'di ba, sila raw ay humihingi na ng kapatawaran. Number 3, sabi nila na imposible daw ang healing kung hindi i-acknowledge ang pangyayari. Ayan, nag-a-apply din sa atin yan. Umaasa raw sila na matututo ang church at ang kanilang bansa dahil sa mga natutunan nila sa kanilang history. Nagkaroon din sila dun sa order nila ng isang restorative recognition scheme. Ano yung ginagawa nila dyan? Kung saan nagsaset up sila ng compensation sa mga survivors ng mother and baby scandal. So, kumusta na itong mother and baby home? Tatalon na tayo sa 2025. Noong June 16 lang, kaya pinag-uusapan natin to, 2025, nagsimula ang paghahanda para sa isang excavation. Kakalkalin na nila lahat doon sa dating Tuam Mother and Baby Home. Hindi siya basta construction, ito ay isa ng crime scene. May 24 hours na security. Ano kaya yung ine-expect ngayon sa excavation nito? Ang nakita ko lamang po, ang sabi nila, una, halos 800 na sanggol ang pinaniniwalaan nila na makikita doon sa septic tank. Hindi metaphor, hindi exaggeration, at dahil ito doon sa mga death certificates, na isinapubliko ng historian na si Catherine Corles. 796 na bata yung namatay mula 1925 hanggang 1961, which is nasabi ko naman na sa inyo kanina, pero wala nga silang mga puntod, kaya doon pinaniniwalaan na makikita ang kanilang mga katawan. Wala silang pangalan doon sa sementeryo. For all we know,
baka marami pa silang makita na mga bangkay na walang papeles, 'di ba? Ito pa lang yung mga napatunayan na may papeles na maaaring makita doon. Inaasahan nila na tatagal daw ng 2 taon ang excavation project. Gagamit ng forensic archaeology at DNA analysis para sana kahit papano mabalik yung pagkatao ng mga batang pinatay doon sa mother and baby home. Sa ngayon, wala pa po tayong magagawa kundi hintayin kung mapapatunayan na meron ng mga bangkay sa ilalim ng mother and baby home. Nakakatakot lang isipin, no? Na una, yung mga taong dapat natutulong sa'yo ang gagawa ng kalokohan sa'yo. And in real life, ang dami rin po talagang ganyan. At pangalawa, eto napapaisip ako, sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Paano kung may mga bangkay din sa ilalim natin? Ang dami palang mga sikreto dito sa mundo, no? Na hindi natin alam, nasa paligid lang pala natin. Paano kung yung mga dingding ng mga bahay natin, may mga bangkay pala, di ba? Mga sementadong bangkay. Sa ilalim natin, totoo pala na maraming mga nilalagay na patay dun sa mga bahay natin. Sa ilalim ng mga paaralan. Totoo pala yung mga kwentuhang takutan lang na gano'n, di ba? So, tatanungin ko na lang kayo, ha? Para sa question of the day natin, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, and notification bell para sa 1,000 Gcash giveaway. Ito na yung tanong ko. Kayo ba, ha? Narinig nyo na ba yung, or naging part na ba kayo nung takutan na, alam mo ba, dating sementeryo tong school namin, dating sementeryo tong bahay namin, dating tapunan to ng mga pinapatay nung panahon ng hapon. Narinig nyo na ba yung ganong kwento? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III. Nagpapaalam. At hi po sa mga taga-Baguio na nanonood sa atin ngayon. Napakaganda po ng ating background. Sana nag-enjoy kayo sa ating kwento. Bye, 30s!